Kung nasaktan kayo sa breakup nila Katniel, itong phone na i-review ko sa inyo hindi sasakit yung bulsa nyo. Dahil sa under 10,000 pesos, magkakaroon tayo ng Infinix Zero 34G na merong curved AMOLED display with 120Hz na refresh rate, 108 megapixel na main camera, sa front-facing camera naman, 50 megapixel vlogging camera. Meron na rin tong bypass charging at 5,000 mAh capacity ng battery. Kaya samahan nyo ako sa video ito at panoorin nyo ng buo dahil marami akong inanda na games para sa inyo. Tingnan natin yung temperature, actual frames per seconds ng mga games at aalok-ayin din natin yung mga features ng phone na to. At dito nyo malalaman sa video kung sulit ba talagang bilhin ang Infinix Zero 34G. Okay guys, nung dumating sa akin yung phone na to, hindi ko in-expect na under 10,000 pesos lang to. Kasi yung build quality napakaganda talaga. Imagine mo under 10,000 pesos meron na tayong curved AMOLED display. Tapos napakaganda talaga ng design. At marami rin ako nakitang features dito na hindi ko nakita sa ibang brand sa kapresyo niya. At bago ang lahat, i-unbox muna natin. Sa box may nakalagay dyan na 035G. Tapos may nakalagay din dito na 2K at 30fps sa front facing camera niya o vlogging camera. Then sa loob ng box meron tayong SIM injector pin, Type-C cable. Tapos may mga documentation din to, free jelly case at 45 watts na fast charger. Nung tinarge ko to dahil meron nga tayong thermal imager dito, tinignan ko kung umiinit ba siya habang nag-charge. So kung makikita nyo sa bandang camera module, merong umiinit na part dyan. Actually nasa 80% na ako dyan. Ang nakuha ko lang is nasa 36.7 degrees Celsius, which is malamig-lamig to. Sa front naman sa bandang chipset, ang nakuha ko lang dyan is nasa 37 degrees Celsius, which is masasabi ko na hindi mag-iinit to habang nag-charge tayo. At dito naman sa phone may nakalagay dito na Infinix Zero 34G, 2K 30fps sa front facing camera niya. Yan, meron na tayong ganyan. I-check natin mamaya kung gaano kaganda yung camera nito. At merong nakalagay dito na 120Hz na curved AMOLED display at naka-Corning Gorilla Glass na yung protection nito. Tapos may nakalagay dito na 108 na main camera at yung 45 watts na fast charger nga. So yun yung mga kasama niya sa box at eto na nga yung phone natin. Sa phone ang nakuha nating kulay dito, ang tawag nila is the Misty Green. At kung di nyo naman nagustuhan yung kulay nito, may pagpipilian naman tayo na ibang kulay na Sunset Gold tapos yung Pearly White. Pero ang nakikita ko dito sa Misty Green, actually hindi siya masyadong green, para siyang may pagka-gray parang ganun at parang patay yung pagka-green niya. Pero nakikita ko na maganda yung pagka-combination nito dun sa gold na camera module. At dito nga sa may bandang frame, so may pagka-gold siya at yung back panel nito is parang leather siya o parang faux leather, parang ganun. Sobrang angas talaga at napaka-premium kapag ginawakan mo. Sa camera module may tatlong camera tayo dito, made of glass to, tapos dun sa gilid meron tayong metal support. Then may nakalagay dito sa back panel niya na 0, yan, para siyang naka-engrave na metal, parang ganun. Sa baba naman meron tayong speaker, Type-C port, microphone at dual SIM card tray, hindi siya expandable storage. Tapos sa taas naman meron nakalagay dito na powered by Infinix, nandyan din yung speaker natin at isang noise cancelling microphone. So may dual speaker tayo dito at malakas-lakas naman siya. Sa kabilang side naman meron tayong power button at volume rocker. Other side wala tayong makikita dyan. So napansin nyo yung power button natin is medyo manipis lang dahil yung fingerprint scanner nito is nasa under display. Sa front naman yan meron tayong curved AMOLED display, napakanipis ng bezel niya. At meron tong protection na Corning Gorilla Glass 5. So sobrang sulit talaga. Imagine mo sa under 10k meron tayong ganitong design. Sa mga nakarang taon yung under 10,000 mo hindi naman ganito. Talagang kung titignan mo para siyang nasa 20,000, parang ganun. Sobrang premium talaga. Okay, sa kabila ng magandang design, maganda rin kaya ang performance nito. So mag-test tayo ng mga games. Actually kaya ako test sa games to, alam nyo naman yung MediaTek Helio G99, pang entry level gaming talaga yan. At kaya ako rin i-test sa games to kasi yung game turbo nito is updated na. So meron tayong mga settings dito na power saving, equilibrium at performance mode. So sa power saving yan, makakatipid nga tayo ng baterya at medyo hindi tataas yung frames per seconds natin dito. Sa equilibrium naman yan, parang medium settings to, saktong-sakto lang. At yung performance mode nga, yan yung talagang pambaragan at pang gaming na mode talaga. So meron tayong tatlong mode dyan. At sabi ko nga kanina, maraming mga settings to, like yung mga bypass charging kapag naglalaro tayo, hindi dadaan sa battery yan, dadaan lang sa outlet at hindi talaga siya magbabawas. So napakagandang features nito para sa mga gamer. So talagang hindi lang talaga pang camera phone to, talagang pang gaming din siya. At mag-test tayo ng mga games ngayon. Tignan natin yung mga temperature at actual frames per seconds ng mga games natin. At bagong lahat, sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pinitin yung bell icon. Dahil
alam ko na hindi kayo malugi sa channel na to. Ito yung mga dahilan kung bakit kayo dapat mag-subscribe sa channel natin. Sobrang nag-e-effort tayo kada review. Actually, bumili nga ako ng thermal imager dito para makita natin yung actual na init sa mga phones natin. Hindi ko lang binili to para sa akin, actually para sa inyo rin to. Para kung sakaling bibili kayo ng phone, alam nyo kung saan banda uminit yung phone nyo. At hindi lang basta-basta kasi yung presyo nito, nasa 15 to 18,000 siya. So pinag-ipunan ko talaga. At hindi lang yon, yung mga actual na frames per seconds na pinapakita ko sa inyo o FPS, binili ko rin yan, hindi yan free. Actually kaya ko rin siya binili kasi ito yung pinaka-accurate na nakita ko na frames per seconds o FPS. So meron tayong ganito. At pangatlo, kung mapapansin nyo sa player nyo, sa YouTube nyo, meron tayong 60 frames per seconds para makita nyo yung actual frames per seconds ng mga nilalaro nyo at yung mga kamerang ni-review natin kapag meron 4K at 60 FPS o 1080p at 60 FPS. So lagi ko nilalagyan ng 60 frames per seconds yung YouTube natin para makita natin yung actual performance ng mga phones. At pangapat na reason na dapat kayo mag-subscribe sa channel natin kasi honest review tayo rito. Hindi lang tayo magbabasa ng specs dito, talagang tinitest natin. At last, sobrang binavalue ko yung time nyo. So kasi nagbibigay kayo ng oras sa akin, so bilang ganti, ganyan yung mga bibigay ko sa inyo. Actual performance at honest review dito sa channel. So like, comment, tsaka subscribe lang sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Okay, moving on. So ngayon, meron nga tayong MediaTek Helio G99 sa Infinix Zero 34G. Ang nakuha natin ang Antutu score dito is nasa 400,000 na. Parang pang mid-range level na yung Antutu score nito. So tinest natin to sa Mobile Legends. Ang nakuha nating frame rate dito is nasa super na. Sa graphics naman is nasa ultra. So okay lang na ilagay natin yung graphics sa medium settings lang. So ako sa Mobile Legends nilagay ko sa high. Tamang settings lang to. Pero sa frame rate pwede natin itaas yan. Sa paglalaro ko dito, although hindi ko siya nakitaan na pumalo ng 90 frames per seconds, pero ang nakuha ko dito is nasa 70 to 80 frames per seconds hanggang matapos yung laro. Actually parang nagdidip to ng mga 50 nung katagalan, pero bumabalik pa rin siya paakyat to 60, 70 to 80. Actually maganda talaga yung playing dito. Hindi naman talaga heavy graphics ang isang Mobile Legends pagdating sa mga gantong laro. Playable talaga siya dito sa Infinix Zero 34G. At isa pa na hindi masyadong stable yung frame nito. Pero makikita mo siya sa actual performance nito, hindi talaga siya nag-lag o hindi siya nakakaramdam na malalang frame drops. Okay na okay pa rin siya mag frame drops na mga 60, 70, mga ganon. Wag lang talaga sa mga 30 to 20. Kapag naranasan ko na yun, talaga hindi niya kinakaya. So ang napapansin ko dito, although pumapalo siya ng mga 60 minsan, playable pa rin siya, hindi siya sobrang lala talaga. So pagkatapos ng isang laro dito, kung di ako nagkakamali, 16 minutes yun, nang nakuha kong temperature dito is nasa 40 degrees Celsius o 41 degrees Celsius. So okay na okay pa rin yan para sa Mobile Legends. Sa Wild Rift naman, ang nakuha natin dito, yung frame rate is 120. Sa graphics naman is nasa high na. So sa paglalaro ko dito sa first minute, nakakuha ko ng mga 120 dito ha. Actually mas smooth to sa Mobile Legends kung ikukumpara ko siya. Sa Clash naman, sa first minute nakakuha ko ng mga 90 to 100 frames per seconds. Pero sa pagtungtong ng 2 minutes, nakakuha na ako dito ng 80 to 90. At sa 15 minutes naman, 70 to 80 kapag may clash, pero bumabalik naman sa 100 kapag walang clash. So gaya nga ng Mobile Legends, kahit na may clash dito, okay na okay pa rin. Kahit pumalo siya ng mga 60, pwede pa rin kasi hindi naman talaga malalang frame drops yun. At sa last minute dito ako nakaramdam na parang frame drops talaga, pero hindi naman talaga malala. Parang pumalo to ng 50 tapos umangat agad ng 60 to 70. So ganun lang siya naglalaro hanggang sa matapos yung games, paikot-ikot sa 60, 70, 80, 90, mga ganun. At talagang hindi ko nararamdaman na umiinit tong phone na to. At tamang-tama lang na pagkatapos ng isang games, actually napakahaba nito, nasa 22 minutes. Ang nakuha ko lang na temperature dito is nasa 40 degrees Celsius, ganun siya kalamig. So kung may magreklamo pa dyan para sa 40 degrees Celsius, hindi to mainit. Actually 22 minutes ako naglalaro dito at yun lang yung nakuha nating temperature, diba? So malamig to at playable siya sa Wild Rift. Sa Punishing Grey Raven naman, dilagay ko lahat sa ultra pero hindi niya kinaya. Actually alam ko naman na hindi niya kakayanin talaga mag-frame drops tayo. Pero ang tamang settings dito nilagay ko sa high. Actually parang medium settings na rin to. At ang nakukuha kong frames ngayon is medyo mataas na. Nung nilagay ko sa ultra, parang nagdikto ng mga 30, 40, mga ganon. Dun lang talaga siya naglalaro. Pero nung nilagay ko sa medium settings, ang nakuha ko dito nasa 60 frames per seconds na. At maganda na yung playing ko dito at kayang-kaya ng phone na to. Yan, kung mapapansin nyo, pumapalo siya ng 50 to 60 frames per seconds at hindi na siya naglalag doon. So masasabi ko na playable din to sa Punishing Grey Raven. Dito rin sa Farlight 84, sabi ko nga sa inyo na hindi niya kinakaya sa mga high settings.
Pero sinubukan ko pa rin sa high settings kasi meron tayong graphics dito na HDR. Ang frame rate nito is nasa extreme na. So niligay natin dyan para matest natin. Hindi niya kinakaya. Parang naglalaro siya ng 30 to 40 frames per seconds. Talagang may mga frame drops talaga. So parang sumasagad pa nga ito minsan ng mga 20 frames per seconds. Talagang pangit talaga yung playing ko dito. Pero eto, ang nalaman ko dito nung niligay ko yung graphic size smooth tapos yung frame rate sa extreme at yung resolution niligay ko sa low, pumalo agad siya nung first minute ko ng 110 frames per seconds. Talagang maganda yung playing ko dito. So kahit na may clash, pumapalo pa rin to ng mga 70 to 80. Pero nakaramdam ako ng frame drops nung 10 minutes na parang nag-frame drops to ng mga 40 frames per seconds. Pero bumabalik pa rin to pataas. So yun yung kagandahan dito, bumabalik pa rin siya kasi hindi masyadong nag-iinit yung chipset niya. So pagkatapos ng isang laro dito sa Parley 84, ang nakuha ko lang dito 41 degrees Celsius. Sobrang lamig niyan para sa Parley 84 at saktong-sakto lang talaga yung mga low settings na ganito. So sa mga G99 na chipset gaya nito, tamang-tama lang talaga yung mga low settings to medium settings, pero yung frame rate ilagay natin sa high para magiging smooth pa yung playing natin dito sa Infinix Zero 34G. At asahan nyo na sa high settings talaga mag-frame drop siya at medyo mag-iinit yung phone natin, pero sa mga lowest settings o medium settings kayang-kaya niya at hindi siya mag-iinit. So playable to sa lowest settings sa Parley 84. Okay, sa Mir 4 naman, ang frame rate natin dito is nilagay ko sa high, pero yung mga ibang settings nilagay ko sa low para mag-function to ng maayos. So dito playable siya 30 to 40. Actually nagulat nga ako na mahalaro ko to sa mga lowest settings. Samantalang dati sa ibang phone, kahit nasa mid-range na phone ako, hindi ko siya nahalaro. Tapos may mga frame drops ako nakukuha. Samantalang dito sa mga lowest settings playable siya. So nagulat ako sa part na yon. At talagang maasahan mo to sa Mir 4 kapag sa lowest settings. At kung gagamitan pa natin ng phone cooler to, talagang papalo na siya. Wag lang natin ilagay talaga sa high settings. Sa Genshin Impact naman, lowest settings yung nilagay ko dito. Actually nilagay ko rin to sa 60 frames per seconds. Sa first minute ko nakakuha ko ng 50 to 60 frames per seconds. Tapos umabot to ng 15 minutes. Ang nakuha ko dito is 30 frames per seconds na lang. So naglalaro sa dyan. Actually umaangat pa rin siya kahit na 30 frames per seconds at playable naman siya. Yun nga lang dito sa games na to, talagang mapapansin mo na talagang may malalang frame drops. So gagamitan din natin ng phone cooler para hindi tayo masyado mag frame drops. At pagkatapos ng isang laro, siguro kung di ako nagkakamali 30 minutes yon, ang nakuha nating temperature dito is nasa 41 to 42 degrees Celsius, which is masasabi ko na playable pa rin siya. At kung gusto nyo talagang tiyagain, pwede naman sa Genshin Impact. At dito nga sa phone na to, under 10,000 pesos, talagang ganyan lang yung makukuha natin. Kung gusto nyo tiyagain talaga, pwede naman. Pero kung gusto nyo talaga mga heavy graphics talaga, hindi para sa inyo to. Talagang pang low settings lang yung phone na to. Sa Call of Duty Mobile naman, yung graphics nilagay natin sa medium, yung frame rate naman is nasa high. Ang nakukuha kong frame naman dito, maganda na rin. Nasa 39 frames per seconds kahit na may clash. So kahit saan ako pumunta dito, ganyan pa rin yung nakukuha nating frame hanggang sa matapos yung laro. Hindi lang talaga siya pumalag dun sa smoke class. Kahit na pumasok tayo dyan, nag-frame drop siya. Unlike sa mga ibang phone na tinest natin. Syempre kasi matas yung mga chipset nun o pang mid-range talaga o flagship, pumapalag sa smoke class. Pero dito sa Infinix Zero 34G, hindi siya pwede sa smoke class, talaga nag-frame drop siya. So yan yung nakuha ating frame, pero playable naman siya sa Call of Duty Mobile. Sa PUBG naman, hindi siya umangat sa 30 frames per seconds, nandyan lang siya. Actually hindi ko na siya nilaro, parang nag-swimming na lang ako dito. So yan yung nakuha ating frame. Kapag tumagal pa siguro mag-frame drops to, kaya mag-iinit pa siya. So yan lang yung nakuha natin, hindi ko na siya masyadong nilaro. So hindi ko na tinesto sa mga ibang laro like yung mga matas na graphics, Modern Warship at kung ano-ano pa, kasi alam ko napapalag lang talaga to sa mga low settings, sa mga medium settings, pero sa mga high settings hindi niya kakayanin. So yun yung napansin ko sa phone na to, pero halos na mga tinest ko playable naman siya. So nakita nyo yung performance ng phone na to, pumunta naman tayo sa display. Meron nga itong napakagandang curved AMOLED display with 120Hz na refresh rate at malinaw na rin to sa arawan kasi yung nits brightness nito is pumapalo na siya ng 950 o kulang-kulang 1,000. So maganda na to kahit sa mga rider natin, pwede na to. Ang screen to body ratio naman niya 90% at napakalit ng bezel. So bezel-less na rin siya. Ang size ng screen naman dito 6.78 inches at sa ganitong halaga magkakaroon na tayo ng Corning Gorilla Glass 5 na protection. So sobrang sulit na yun. Actually sa display pa lang na curved AMOLED display, panalo na yung 10,000 pesos nyo o under 10,000 pesos pa. So sulit na yun para sa display pa lang. At nakita nyo naman yung performance kung paano mag-perform to. Talagang panalo sa under 10,000 pesos.
So yun yung napansin ko dito. At balik tayo dito sa display. Maganda yung display nito kasi AMOLED display, black is true black talaga. Kahit anong angle maganda siyang tignan. At napaka premium talaga. Nakikita ko lang to sa mga flagship dati. So ngayon nasa under 10,000 pesos lang tayo dito at ganito yung display natin. At napakaganda rin ng Netflix nito kasi L1 certifications na siya, meaning na full HD na yung mapapanood natin sa Netflix. At ito pa yung mga bago dito sa Infinix Zero 34G. Meron tayong Magic Ring. Actually yung Magic Ring nito para siyang dynamic island dun sa mga iPhones. Parang ganun. Magagamit natin to sa face unlock, background calls, charging animation, ang mga completion ng charging at low battery na reminder. So magagamit natin yan. Parang dynamic island talaga sa iPhone. Yun nga lang, yung notifications wala pa ako nakikita dito. Siguro pagdating ng araw o kaya pagdating ng mga software updates, magkakaroon na tayo para sa mga notifications. Then meron tayong OS dito na XOS. Ang Android version naman nito nasa Android 13 na. At napaka-smooth din ng 120Hz na refresh rate niya. Wala kang magiging problema doon. Pero may pagpipilian lang tayo dito ng 60 at 120. So missing dito yung 90Hz na refresh rate niya para sana may kalagitnaan tayo ng refresh rate at makatipid tayo ng baterya. Pero matipid naman sa baterya to. Actually tumatagal to ng isang araw kung talagang social media lang o yung mga ibang bagay na ginagawa mo aside sa gaming. Kahit casual gaming lang, okay na okay pa rin yung battery nito kasi meron tayong 5,000 capacity ng battery dito at mabilis na rin yung charging nito na 45 watts na nga. So yun yung maasahan natin sa phone na to. At idagdag ko rin sa display, meron tayong video toolbox. Actually sa ibang brand meron tayong ganito parang video toolbox. Pero sa Infinix kahit sa ganitong presyo magkakaroon pa rin tayo ng video toolbox dito. At ang pinaka nagustuhan ko dito, meron tayong play video while screen off. Ibig sabihin na makakapag-play tayo ng music kapag nakapatay yung phone natin para makatipid tayo ng baterya. So maganda yung features na to na meron tayong ganito na video toolbox. Okay, ito yung pinaka-paborito ko sa lahat, yung camera. Nagulat ako na maganda yung camera nito sa halagang to. Dahil meron tayong 108 na main camera, tapos dun sa selfie camera naman 50 megapixel front vlogging camera na. So meron tayong mga 2K resolution dito pagdating sa video. Pero ang napansin ko dito, napakaganda ng mga photos na nakukuha ko dito. Yan, lalong-lalo na kapag sa arawan, talagang details yung makukuha natin dito. At kahit na sa mga low light condition, maganda pa rin at may detalye pa rin. So kung mapapansin nyo yung mga photos natin, kayong umusga kung ano nakikita nyo. Sa nakikita ko dito, maganda yung mga nakukuha kong photos, detalye naman. At maganda rin o tamang-tama rin yung saturation na nakikita ko dito. Then sa mga human subject naman, may mga beautifications na nangyayari dito. Pero pwede naman nating patayin yan para mas maganda pa yung makukuha natin. O tamang pagbumukha mo yung makukuha niya, hindi yung may beautifications pa. Pero sa nakikita ko, tamang-tama naman yung pagka-beautifications niya, hindi naman siya masyadong OA o hindi naman na mabubura talaga yung mukha mo. So saktong-sakto lang. Pero yung kagandahan talaga ng mga photos na sinute ko dito, talagang maganda. Yung detalye talagang nandun talaga. Pero pagdating sa video ito, hindi ko masyadong nagustuhan kasi medyo malikot talaga siya. Actually, ito yung pinaka-cons ko sa phone na to na malikot yung video niya. Although kahit na may 2K siya at 30fps, hindi ko siya masyadong nagugustuhan. Kasi nga mapapansin nyo naman na malikot kapag naglalakad tayo. Pero steady video, pwede siya kasi may detalye naman ako nakukuha dito at maganda yung details na makukuha natin dito. Hindi lang siya ganun ka-impressive talaga pagdating sa video. Dito naman sa front-facing camera niya, although meron tayong 50 megapixel, parang nakikita ko lang siya na parang 16 megapixel lang. Kapag maganda yung lighting, bibigyan ka rin ng magandang photos, pero kapag against the light, medyo mahihirapan siya. Then sa video rin, magkakaroon tayo ng 2K at 30fps din. Back and forth to Meron tayo sa main camera at saka sa front-facing camera. So ganyan yung resolution na makakuha natin. At sabi ko nga kanina, mag-load din yung video nito pagdating sa front-facing camera, pero yung details nandito na rin. Maganda na rin yung details na makakuha natin dito. Pwede to sa pan-TikTok at kung ano-ano pang gusto nyong gawin dito sa video niya. Pero para sa akin na although magalaw siya, pero panalo pa rin kasi yung details nandito na. So ayun, ang masasabi ko sa phone na to, napakaganda niya para sa presyo, sa under 10k pesos. Yung link ilalagay ko na lang sa description kung saan nyo talaga mabibili. Actually, alam ko na magkakaubusan talaga itong phone na to, so abang-abang kayo. Imagine mo, napakaganda ng display niya, napakaganda ng back panel, premium talaga. Tapos palong-palo rin sa games kasi meron siyang game turbo sa mga low settings, sa mga medium settings, kayang-kaya niya. Kung iisipin nyo sa mga nakaraan yung 10,000 mo, hindi ka talaga makakalaro ng games kahit sa mga medium settings o low settings, talagang mag-lag siya. Pero
Pero ngayon sa mga ganito, 10,000, makakapaglaro ka ng maayos, diba? At napakaganda ng design. Parang nasa 20,000 pesos to kung titignan mo siya. Talagang napakaganda. Full leather ba naman yung back panel, tapos napakaganda ng camera module. So sulit na talaga to, under 10,000 pesos. At alam ko na magkakaubusan talaga to. So una na lang kayo. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at bagong kaalaman dito sa channel na to. So once again, this is Paul.